Okay guys, explain lang natin itong itong kitahan dito sa farming na to. Okay? Kasi daming nagtatanong kung magkano rin ang profit, magkano ang ROI. Blur ko lang guys ha. Pasok lang tayo. Ayan. So, labas natin yung calculator. Magkano ang pwedeng kitahin ng 100 pesos sa seed fund lang guys. Okay, tara sa farm. Ayan. Dito sa crops kasi guys, ang profit niya is 5.1. Sa corn, 6 pesos. Sa potato, 12. Hindi mo naman kikitahin yan kaagad guys kasi sa initial inventory mo, dito sa rice na to, sa rice paddy kasi, ito lang ang kayang bilhin ng seed fund mo, which is 10 pesos ang isang niyan, ang value ng isang lupa niyan, ang isang plot niyan is 10 pesos. So technically, ang ang mabibili mo lang dun sa 100 na seed fund is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi kung ibibili mo lahat, wala ka nang pambili ng crops, di ba? Computein natin. Let's say 6 yung mabibili mo, 6 times 10. Sa plot pa lang yan, sa lupa, 60 pesos na. Magkano ang crop? 5 piso ang isang tanim niyan. So, 6 din ang bibilhin mo. So, 6 by 5, 30. So, plus 30, 90. Makakabili ka pa naman ng isang plot dyan. Kaso, hindi mo na matataniman. So, all in all, yan lang yung magiging may fund ka pang 10 pesos. Dagdagan mo na lang later on. So, magkano ang pwedeng kitahin yan? 90 pesos sa loob ng isang araw. Okay, ito yun. Profit niya is 5.1. Hindi yan doble guys, no. Yung ininvest mo na 5 piso, kumita lang ng 1 or 10 cents. 5.1, di ba? So ito lang ang pwedeng kitahin ng 90 pesos mo. May 10 ka pang pondo, di ba? So hayaan mo i-disregard mo na muna 'yan. Mamaya mo na or saka mo na dagdagan 'yun later on. Basta dito tayo mag-focus. So kung 6, ito 'yun, yung kikitahin ng 100 na seed fund mo is 6 times 5.1, 30.6. Wala pa, nasa 0.6 lang yung kinita mo. Wala pang piso guys yung kinita ng 90 pesos. Ayun lang Kasi in-invest mo yung 30, pinambili mo ng crops, tumubo lang ng 0.60. So magkano ang pwedeng kitahin ng 100? Let's say, pero sa una, ganyan lang kababa. Pero ito yung maganda niyan guys. Dito natin mapapalaki yan sa task. Kasi pag tanim ka ng tanim, may weekly task kasi, may makukuha kang points at energy dyan. Itong energy na yan, yun yung magagamit mong pambili ng plot later on. At saka ng crops. Sa daily task meron din. Kukumpletuhin mo lang yung mga task na yan. Okay, so mag-adjust na tayo dito. Mag-estimate na lang tayo. So all in all, kasi makadadagdagan mo yung natirang 10 pesos later nung di ba, yung 90 may 10 pesos pa para mabuo yung 100. Madadagdagan mo na yun sa task. Pagpalagay natin na siguro yung 100, sabihin na lang natin kumikita yung 100 pesos mo ng 2 pesos per day. Max out na yan. So kung 200 ang investment mo, 4 pesos. Ito yung estimate. Na lang to, estimation na lang. Hindi eksaktong value pero malapit, hindi eksaktong sobra, hindi rin eksaktong kukulangin. So definitely yung 1,000 mo pwede lang kumita diyan dito sa farming na to ng 10 pesos per day. Yan na yung sagad niya. So kung 5,000 ang ini-invest mo diyan, 50 pesos ang kikitahin mo per day. Sabihin natin maliit lang ang investment mo, 1,000 lang. 10 pesos, that's times 30, that's approximately only 300 pesos per month na hindi na niro-roll mo na lang yan. Tumigil na tayo sa task yan. Paano pa yung mga task mo? Madadagdagan pa yan. So more than 300 ang pwedeng kitahin ng 1,000 mo. That's 30% rate passive income ng isang investment. Doable ba siya? Realistic ba? Yes. Realistic, hindi siya too good to be true. Kasi para mag-ROI ka dun sa 1,000 mo, 3 months, 300 times 3, 900 pa lang yun. More than 3 months. Yung investment ROI mo rito. Itong task ang importante na magpapa-boost ng earnings mo rito.
mapapaikli mo yung ROI, siguro 1 to 2 months makukuha mo yan sa task lang. Hindi lang 1 month makukuha mo yung ROI. Plus sa gaming, sa mga app, sa mga gaming which is aasa ka sa swerte. Swertehan lang. So wag kang umasa ng swerte ng ng ROI mo dun sa gaming niya, sa mga slots niya. Dito sa farming lang kasi natin pinag-uusapan yan eh. Let's just say invest ka ng ng 10,000 tapos ang ROI mo is 1 to 2 months. Goods na ba ang isang investment na 10,000 na ang ROI niya is 1 to 2 months? Yes. Okay na yan. Goods na rin naman na yan. Yun kung masipag ka rin. Hindi naman perfect guys na mo yan maha-harvest mo or matatanim mo everyday. Minsan baka katulugan mo. But definitely kayang i-harvest at itanim ang task ng 2 beses sa isang araw. Ayan, at least na-discuss natin. So, yun, magkano ang pwedeng, kasi may nagtatanong, magkano ang pwedeng kitahin na pag-i-scholar? Depende sa'yo yan. Sa scholar kasi guys, ang 100 mo, nasa 2 pesos per day lang or at least 2 by 30, 60 pesos per month. Minus yung 40% pa ni sponsor at magkano ang 40% niyan? Sa 23 pesos. So parang pahingi lang. Kumbaga introductory seed fund sa iyong account. Depende. Kasi kung magdadagdag ka ng sarili mong fund dyan, ikaw na, sarili mo nang kita yan. Hindi nahahati si sponsor dyan. Okay, so yun yung katotohanan yan guys. Magiging lang tayo, realistic din natin sa sugarcoat. Kasi may iba kasi invite lang ng invite. Sabi nila malaki ang kita. Yes, malaki ang kita kung malaki ang investment mo. Pero kung 500 lang ang investment mo, 100 kikita. Pero dito ka sa task talaga dapat tumutok guys. Kung gusto mong kumita sa farming neto, sa task, nasa task ang sikreto. Magtanim ka ng magtanim, mag-ipon ka ng energy, bili mo ng crops hanggang ma-upgrade mo ng ma-upgrade yung mga rice paddy mo. Kasi sa land upgrade kasi guys, dito merong regular land, ito. May ordinary land, palay lang ang pwede mong itanim diyan. Sa red land, pwede kang magtanim ng corn. Sa black land, mas malalaki na yung mga halaman at mga crops na pwede mong itanim diyan. At mas matataas na yung kanyang mga yield. May purple land, ayan. Habang pataas ng pataas yung uri ng land mo, pataas na rin yung kinikita. Which is, pwede bang mangyari yan? Yes, pwedeng mangyari yan pag masipag ka sa task and at the same time talagang may pang pondo ka para makabili ng mga ganitong mga lupa. Pero kung regular user lang, I would say average, nasa ordinary land, red land, hanggang dyan na lang siguro. Black land, swerte na. Yan, hanggang dyan na lang. Pero pag investors talaga, dito pumapasok yung gold land, purple land, black gold land, dyan na siya. Malakihan na yan guys. Within 1 month ROI na yan, i-invest ka na yan ng mga hundreds of thousand na. Which is, di natin ina-advise, lalo na kung di kayo sigurado. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tatagal to, di ba? That is the reason why prinomote natin to sa ISCO na walang gagastuhin yung player para matest niya, malaman niya. Mahirap kasi na pumasok ka, nag-cash in ka, nag-top up ka, later on nadidiscover mo na lang na ay, ang late pala ng kita, sayang lang yung pera ko. At least dito pa lang alam mo na kung paano ang future ng gaming, ng larong to. Hindi natin sinusugarcoat na, sinasabi natin ang totoo. Sa DMC Trends kasi totoo lang tayo, realistic.